So, ang pag-uusapan natin ngayon, kung magkano yung presyohan pagdating sa ganito. So, sa plain na pagkikisame kasi, meron tayong dalawang uri. We're using metal paring, carrying channel, and then wall angle. So, hindi ka po pwedeng tatanggap ng isang pagkikisame na wala kang gamit. So, dapat yan included po dyan yung barena, meron kang grinder, meron kang kagamitan, tanse, lahat na, yung mga basic tools. Kapag ka tumaas yan, kagaya na ito, halos nasa 30 pesos o kaya 50 pesos yung kailangan mo itaas. Bakit? Kung maglalagay ka ng scaffoldings o kaya kahit na H-frame ulit, magdadagdag ka ulit. Bagong araw. Dito tayo sa Bungalow House Project. Ayun tinatanggal na natin yung barracks. At eto nga, may mga good news tayo kung saan may mga magsisimulang proyekto kasi. Actually, ready naman na yung mga yan. Tagal na. So ngayon nga, pinapalinis ko lang para maging okay. At para maayos dito. So, Bungalow House Project natin. Ayan, wala na yung barracks dito. Lalong lumitaw na yung itsura. Ayan, pinalipat ko na rin yung entrada. So, ongoing yung electrical installation dito. Tapos naman yung tiles installation, door jamb installation, ceiling installation. So, lahat na yan. Sabay-sabay na ho na ginagawa ng tropa. Okay. So, using metal frame. Ayan. Tingnan nyo naman. Sabi nga nung karamihan, ba't daw hindi ako nagbaba ng dowel. Usually kasi yung dowel, yun yung nagiging cause nung pagkalat nung kalawang, ganun. So hindi ko siya ginagawa yun. At least yan, kumbaga yung sa may tapat lang niya kung sakali, kasi nail gun naman yan, ganito lang siya kahaba. Hindi naman siya totally mahaba. So hindi niya rin tatamaan yung bakal niyan kung sakali, kasi may spacer naman yan, o kaya yung kanyang concrete covering. So painting works ongoing din. Ito, may design pa to. May pwesto na to mga door jamb natin. So ang kagandahan nitong door jamb natin, kill and dry na to, kaya nga pinahuli ko kasi kill and dry siya. Ibig sabihin pinaayos ko pinatuyo muna natin ng husto. So kung i-compare mo sa ibang mga door jambs, ang problema hindi siya kill and dry. Ang problema nun, nag-shrink o kaya naman nagbabago. So ayan ayos na. So, ngayon, palitada na lang yan. So sasabay na lang sa pintura yan. So ito yung tinatilesan ng tropa, including na rin yung floor niyan sa mga susunod na araw. Installation ng mga ceilings, ayan, nandito na. So patapos na rin natin yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kung magkano yung presyohan pagdating sa ganito. So, presyohan, o kaya naman kung magkano ang tanggap pagdating sa pagkikisame gamit ang plain na pagkikisame. So, sa plain na pagkikisame kasi, meron tayong dalawang uri. Yung PVC at saka board. So, PVC at saka board, ito yon, parehas na parehas kung magkano ang singilan per square meter. So, pag sinasabi natin per square meter, kunwari, sa isang metro, kwadrado, square meter po yun. So, ibig sabihin, per square meter na ito. So, ang sukat nito ay 6 by 6. 6 meters by 6 meters. So, ibig sabihin, meron tong 36 square meter. So, sa 36 square meter na yan, magkano nga ba ang magiging labor cost niya? Pagdating lamang po sa installation, hindi kasama ang pagbili ng materials o kaya naman pag-provide ng materials. So hindi po yon included. Sa ganitong installation kasi, we're using metal paring, carrying channel, and then wall angle. So ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na metal frames o kaya naman light materials frame para sa pagkikisame natin. So yung presyohan dito mga kamasta, kapag ka ganito ay dapat kompleto ka rin sa gamit. So hindi ka po pwedeng tatanggap ng isang pagkikisame na wala kang gamit. So dapat yan included po dyan yung barena, meron kang grinder, lahat na, yung mga basic tools, hand tools at saka power tools. Na kung saan, pagka tinatawag kasi natin na kontrata, dapat yan hindi provided ng may-ari. Ang provided ng may-ari, kung sakali, kung hindi man straight contract po yan,
ay tinatawag natin na siya ang bibili ng materials like yung metal paring o kaya siya magpro-provide ng lahat. So sa pagtatanggap kasi ng ganito, yung per square meter na tinatawag, depende po yan kung straight contract. Pag tinatawag natin straight contract, including na po dun yung materials na bibilhin. So ibig sabihin, meron na tayong pumapasok doon na mobilization, direct cost. So lahat po yun, dapat yun nakabilang doon sa pangongontrata natin. So ang pag-uusapan lang natin dito, syempre gusto ko ipaliwanag yun bago nyo makuha yung mga yan. So hindi po included din yung electrical. So ibang program of works po yan. So installation lang po talaga ng kisame. So pagka installation ng kisame per square meter, so 36 square meter multiply mo ng magi-start po yan ha. Eto, meron tayong tinatawag na ground floor, second floor, third floor, and mas mataas pa. Habang tumataas yung building, tumataas din yung labor cost. Bakit? Sa ground floor, kung titingnan mo, napakaliit lang nung kailangan mong oras para mag-prepare ng materials. O kaya naman, oras mo para maglagay dyan ng materials like yung pag-aakyat ng mga metal paring, pag-aakyat ng gypsum board, kasi lahat ng mga yun included na ho yun sa pangongontrata mo. Hindi po pwede na kapag ka nangontrata ka ay iba yung magbubuhat, iba din yung maglalagay ng extension mo o kaya naman maglalagay ng saksakan mo dyan. So dapat yung mga yon considerable na dapat pagka straight contract o kaya naman sabihin mo na kontrata mo yan, dapat yan provided mo lahat. Okay? So yun yung mga bagay na dapat mong intindihin. So first floor, ibig sabihin kunwari mas mataas to ng ang presyo nito ay nasa 300 per square meter. 300 per square meter. Ngayon, pag-aakyat naman, so yun yung per square meter. Nag-i-start po yan sa 280 up to 300 pesos. Depende po yan. Walang design yon, plain lang po talaga siya. Okay? So plain lang, walang design, wala kang makikita kahit tumble dyan, wala kang makikita. Wala kang makikitang drop. As in, plain lang siya. So ganun po yun. Pagka tumaas yan, kagaya na ito, halos nasa 30 pesos o kaya 50 pesos yung kailangan mo itaas. Bakit? So, kailangan kasi dyan, ito kagaya yan, scaffolding erection o kaya naman magdadagdag tayo ng scaffoldings. Kung H-frame lang kasi, patayo mo, saglit lang tapos. Kung maglalagay ka ng scaffoldings o kaya kahit na H-frame ulit, magdadagdag ka ulit. Paano kung maluwang? So, kailangan mo ng tubo. So, yung mga tubo na yan, hindi rin naman provided hindi mo rin naman provided. Dapat yan nire-rentahan ng kliyente o kaya naman kasama yan sa direct cost mo. So, dapat yan meron at meron kung straight contract. Pero kung hindi straight contract at sa'yo lang yung labor, dapat yan nakaseparate po yung pag-i-erect ng scaffolding. At the same time, dapat may rentals na rin yung scaffoldings if ever na sa'yo yung scaffoldings. So, take note, meron tayong dalawang klase ng pagkakontrata ng pagkikisame. Kung plain lang ang pinag-uusapan, kung sakali man po na hindi PVC ang kailangan mo o kaya hindi PVC ang install mo at board yung install mo, possible din mga kamasta na ang sukatan din o kaya naman basihan mo ay magiging per board. Pwede rin po yun. So pag per board naman, ang presyohan natin dyan kapag ka plain naman, bababa na yung 1,000 ngayon. Kasi mataas na rin ang presyo ng sahuran. So dapat yan, kung mas mataas yung sahod, syempre, o kaya tumataas ang sahod, ibig sabihin, dapat yan sinasabayan din natin ng presyohan. So hindi po yung magi-stick lang siya doon. Kaya nga sabi ko, pagka nagpa-estimate ka ngayon, araw na to, tapos 2027 mo siya ipapagawa, magbabago na po yun. Okay? So yun yung mga kailangan natin i-consider, lalo-lalo na sa mga kliyente natin. Okay? So yun lang. Konting tip lang din, lalo-lalo na sa mga nagbabalak mga kontrata. Mangongontrata ka, huwag kang hihiram ng gamit dapat may sarili kang gamit kasi hindi ka magiging contractor o kaya naman hindi na matatawag na kontrata mo yan kung puro naman sa may-ari yung mga power tools na ginagamit mo. Ultima extension mo hindi mo maibigay, di ba? O kaya naman sabihin mo baka nga ganyan, electrician ka pero wala kang plier, hindi ka matatawag na electrician yan. So yun yung mga bagay mga kamusta sa pagkukuha ng kontrata o kaya naman pangongontrata ng mga bagay-bagay sa loob at labas sa mga bahay na yan, dapat yan meron ka ring tinatawag na pangil o kaya naman gamit o kaya bala na tinatawag. Okay? See you sa next vlog mga kamusta. Have a nice day and God bless.